I don't feel alone. But I'm scared. Welcome back sa PS Rewind. Ating balikan ang panibagong mundo ng sci-fi film noong 2016 na Passengers. Kung paanong ang isang pagkakamali na gumawa pa ng isang pagkakamali na siyang tumama sa pagkakamali ng sitwasyon at nagligtas ng sangkatauhan. Subscribe para sa marami pang masasarap na recaps. Isang interstellar spaceship na pinangalan ng Avalon ang kasalukuyang binabayo ang kalawakan papunta sa bagong planeta na tinatawag na Homestead 2. Lahat ng 250 na crew members ay natutulog at nakapreserve sa capsule pod, pati ang 5,000 passengers. Isang malaking dagok ang haharapin nito dahil may malaking grupo ng asteroid ang sasagupain nila. Lubhang nasugatan na ang shield nito at ginamit na ang buong enerhiya ng ship para sa napakalaking asteroid sa harap nila. Pero grabe pa rin ang tinamong pinsala nito at nagkaroon ng iba't ibang sira sa ship. Buti na lang ay sobrang high-tech nito at kusang inaayos ang sarili at agad na solusyonan ang lahat ng problema. Kaso may isang natira at hindi nito maayos. Nagloko ang isang pod at na-activate kusa. Nagising ang isang pasahero, si Jim na isang mechanical engineer. Inasistihan siya ng automated system mula sa pod at sinabing galing siya sa 120 years na pagkakatulog sa ship at 4 na buwan na lang ay makakarating na sila sa Homestead 2. Pansamantala ay maaari na niyang ma-enjoy ang sosyaling pamumuhay sa palibot ng ship. Inorient na siya ng mga gagawin, binigyan ng ID band, cabin at mga lalahukan niyang aktibidades bago makarating sa planeta. Medyo kinakabahan pero excited na makisalamuha sa mga taong kasama niya sa ship. Nagbihis, nagpapogi at pumunta sa automated na klase para sa kanilang grupo. Medyo nagtataka na si Jim. Nagsimula na ang pagtuturo at sinasabi ang sitwasyon ng Earth dahil overpopulated, overpriced at over na sa kawalang hayaan. Nagtaas kamay pa siya pero sinabihan siyang sasagutin ang mga tanong pagkatapos ng lesson. Tinatanong niya bakit siya lang mag-isa sa klase. Asan ang iba? Napagtantong hindi naman siya masasagot ng hologram kaya naghanap siya ng totoong taong mapagtatanungan. Nakarating siya sa lobby pero wala ding tao. Automated info desk lang. Nagtanong siya kung saan makakausap ng totoong tao at tinuro siya sa steward. Wala ding tao. Tinanong niya na kung saan ang kapitan ng ship pero pagdating niya wala naman siyang access. Ni wala nga ding tao dito dahil tulog lahat ng crew. Lalo na siyang kinakabahan at nakarating na sa observatory. Nalaman niya ditong 30 years pa lang pala silang naglalakbay at meron pang natitirang 90 years bago makarating sa Homestead 2. Patay ka! Sobrang aga niyang nagising. Agad siyang bumalik sa infodesk para humingi ng tulong sa Earth kung paanong gagawin niya para makabalik sa hibernation. Sinabihan siya nitong may bayad ang pagtawag sa halagang humigit kumulang 352,000 pesos lang at matatanggap niya na ang mensahe pagkatapos ng 55 years. Napupuno na si Jim. Naglibot-libot pa siya at nakita ang bar. Uy! May tao sa wakas! Nilapitan niya ang bartender at nakipag-usap. Pina-order siya nito at nang kumuha na siya ng inumin, whoops! Robot android pala ito na si Arthur. Sinubukan niyang tanungin si Arthur kung paano siya matutulungan pero maski nga ito ay nagsasabing imposibleng magloko ang pod at magising siya ng maaga. Kinabukasan, pagkagising niya ay pumunta siya ng kantin at nalamang hindi siya makakapag-order ng mga gusto niyang pagkain dahil para lang ito sa mga gold class passengers. Maski sa kape ay barako lang ang makukuha niya. Dahil engineer naman siya ay sinubukan niyang ayusin ang hibernation chamber niya. Gamit ang mga tools ay napagana niya ito at humiga na sa loob. Pero wala namang nangyari. Kailangan niya ng marunong mag-operate nito kaya pumunta siya kung saan natutulog ang mga crew. Kaso, boom boom boom! Matindi ang pagkakakandado dito. Napapansin niya na din ang mga maliliit na pagluloko at pagpapalya ng ship. Bumalik na siya sa bar para uminom at makipagkwentuhan na lang kay Arthur. Grabing pinoproblema niya at balisa. Kaya pinayuhan siya nitong kung wala ka talagang magagawa, ay enjoy mo na lang muna kung saan ka ngayon. Kaya naisip niyang pasukin ang gold class rooms at subukan ang mga socialing accommodation, mamahaling restaurant, games, entertainment, hanggang sa pagsawaan niya na lahat at maburgyo na siya ulit dahil nga ang hirap nga naman talaga pag mag-isa. Isang araw, lango sa alak at naglibot-libot na nga siya sa mga pods at nadiskubre niya ang airlock kung saan niya nakita ang mga spacesuit na dinisenyo para ma-experience mo sa labas sa outer space. Sinubukan niya agad ito at lumabas. Namangha siya sa ganda ng view sa paligid at nagbalutang-lutang.
Kaso, katagalan ay lalo lang siyang nalulungkot nang maisip na mag-isa nga lang pala siya sa buong kalawakan. Bumalik na siya ng sobrang kalungkutan ay naisip na tapusin na ang paghihirap niya at magpatilapon na lang sa kalawakan. Pero sa huling pagkakataon ay nagbago ang isip niya at tumakbo agad papasok at biglang nadulas. Saktong napukaw ang kalooban niya sa pad ng babaeng pangalan ay Aurora na isang writer. If you live an ordinary life, all you'll have are ordinary stories. I'll have to figure out where to live. Curious ay hinalukay niya ang pagkatao ng dalaga at pinanood ang interview at lalo pang nahuhulog ang loob niya. Umupo pa nga sa tabi niya at patuloy na pinapanood ang video. Umabot sa bar na siya pa rin ang binabasa. Obsessed na si Bugoy. Pero natatawa siya sa sitwasyon sa paghahanap niya ng mas magandang buhay malayo sa Earth pero hindi naman niya na mararating o maaabutan. Tas nakita niya pa ang perpektong babae para sa kanya pero hindi naman niya na maaabutan din. Bigla niyang naisip na pwede niya palang gisingin si Aurora gamit ang kakayahan niya. Sinusubukan niya pa ngang tanungin si Arthur kung tama ba kung gagawin niya ito. Pero hindi naman ito kaya ng kaisipan ni Arthur. Kung gagawin niya ito, idadamay niya si Aurora na mamamatay na hindi mararating ang destinasyon. Alam niyang mali yun, kaya buo na ang desisyon niyang hindi niya ito gagawin. Lumipas ang maraming buwan ay sinaniba na siya ng kalungkutan at ginawa niya na rin ang pinagbabawal. Inactivate niya ang pad at nagising si Inday. Nagising na ito ng tulad sa kanya at ginawa din ang proseso. Agad siyang nagtago sa kwarto at kalaunan ay pumunta sa lobby. Inaasahan na makita siya roon. Nandun nga at naguguluhan din tulad niya dati. Nasabi na ni Jim na dalawa lang silang gising at dinala siya sa observatory para malaman ang sitwasyon nila. Hindi nila magigising ang crew ni mabago man ang takbo ng ship. Nagpanik si Aurora nang malaman ito at gustong bumalik na sa pad niya. Pinaliwanag ni Jim na wala silang sapat na aparato para makabalik sila sa pad at makatulog ulit at tanggaping stranded na lang sila. Bumalik na muna sila sa kani-kaniyang kwarto para magpahinga. Naawa si Aurora kay Jim nang malamang gumugol siya ng isang taong mag-isa. Pumunta muna si Jim sa bar at medyo nagsisisi na sa ginawa niya. Hiniling niya kay Arthur na huwag sabihin kay Aurora na ginising niya siya. Kinabukasan, naabutan ni Jim si Aurora na dismayado dahil hindi nakakakuha ng maayos na solusyon sa infodesk kaya inaya na lang siya ni Jim sa kantin. Nalaman ni Aurora na isang paulit-ulit na parehong pagkain lang pala ang kinakain ni Jim araw-araw. Kaya pinilian niya ito ng masasarap na pagkain dahil gold class siya. Napagkwentuhan nila kung paano pa maaayos ang pad pero di tulad ni Jim, ayaw pang sumuko ni Aurora. Pumunta sa iba't ibang kwarto kakahanap ng solusyon at paraan hanggang sa sinusubukan na nilang bungkalin at gisingin ang crew. Napansin na ni Jim na lumalala ang mga naglolokong parte ng ship. Kalaunan ay nagsusulat na lang si Aurora ng mga karanasan niya sa ship. Ang sitwasyon nila, nagja-jogging siya sa palibot at nagsiswimming hanggang sa masanay na siya sa sitwasyon nila. Minsan ay in-interview niya si Jim at naisip na baka interesante ang kwento ni Jim para isulat. Una ay puro kalokohan lang sinasabi nito hanggang sa magseryoso na sila at nasabi niyang gusto niya sanang maging kilalang tao man lang sa bagong planeta at makapagsimula ulit. Tuloy ang kwentuhan. Nabanggit ni Aurora na di tulad ng iba ay may round trip ticket siya. Gusto niyang makarating sa Homestead 2, mabuhay ng isang taon at umuwi sa Earth at maging pinakaunang journalist na magawa yon na masulat ang pinakamagandang istorya ng sangkatauhan. Unti-unti nang natatanggap ni Aurora ang sitwasyon at sinusubukan siyang pasayahin ni Jim kaya dinala siya sa pagsasayaw, sa cinema, sa basketball court. Sa huli ay pinakilala siya kay Arthur. Medyo nakakalimutan niya na nga ang lungkot. Lumalalim na nga ang nararamdaman ni Jim at inaya na rin siyang mag-date. Nakwento ang mas malalim na buhay ng isa't isa. Pagkatapos ay dinala siya ni Jim sa gitna ng kalawakan at nagpalutang-lutang na magkasama. Sobrang na-touch move ang puso ni Badiday sa pinaranas ni Jim sa kanya. Kaya pagbalik nila ay hindi na napigilan ang umaatikabong nararamdaman at naglaplapan. Pumunta sa higaan at alam na ang susunod niya. Rated LPG yan. Dito na nagsimulang mamuhay silang parang mag-asawa na. Magkasama sa isang kwarto, mag-jogging, kumain, anlibimbangan. Pinag-aralan pa ni Jim ang ship at nadiskubre ang mga kahayupan at mga pananim sa sasakyan. Nagbigay ng bulaklak kay Aurora na kinagulat nito. Nag-sightseeing sa dumaan na Red Giant at sinelebrate ang birthday ni Aurora kaya uminom pa sila sa bar. Pumunta lang si Jim sa CR para ihanda ang singsing na pang-propose niya kay Aurora. Samantalang nakikipagkwentuhan naman
si Aurora kay Arthur at nabanggit pa nga ng robot ang sadyang pagising sa kanya ni Jim. Nanlumo si Inday. Pagbalik ni Jim ay kinumpronta siya ni Aurora at hindi makapaniwala sa ginawa niya. Nag-umapaw ang galit nito at nataranta. Simula tuloy ngayon ay parang mag-isa na lang siya uli. Sinusubukan niya pang kausapin si Aurora pero magsasalita pa lang siya ay lumalayo lang ito lagi. Isang gabi ay sobrang galit nito ay pinagsusuntok si Jim at nagising sa pagkakatulog. Pinagsisipa at balak pang ang patayin. Minsan ay naisip ni Jim na gamitin na lang ang PA system dahil hindi niya ito makausap. Humingi siya ng tawad at sinabing si Aurora ang nagbigay sa kanya ng pag-asang mabuhay at naging kaaliwan niya noong mag-isa lang siya at pinaliwanag kung bakit niya nagawa yon. Pero walang paki si Aurora sa mga rason niya. Hindi niya mapapatawad si Jim dahil pinagkait nito ang buhay at kinabukasan niya. Isang gabi, isang malalang malfunction na naman ang nangyari. Malubhang ship error kaya nag-shutdown ang command. Minsan ay natrap si Jim sa elevator dahil nagloloko na rin ito. Nakita naman ni Aurora ang tinanim ni Jim na puno sa labi at hindi mapigilan ang tuwa nito. Pagkuha niya ng pagkain sa kantin ay nagloloko na rin ito. Biglang may nagsalitang boses sa PA system na deck chief at tinanong kung sino ang nagtanim ng puno sa labi. Agad na tumakbo ang dalawa sa labi at nakita si Gus na nakatayo sa may puno. Pinaliwanag nila sa chief ang sitwasyon. Hindi niya rin maintindihan kung paanong pumalya ang tatlong pods. Sinama sila ni Gus sa pilot deck at nalaman na may sira ang ship pero hindi nila ito makita sa sistema at kailangan nilang tingnan mismo ang makina para maayos. Pakalabas nila ay muntikan pa ngang silang mahulugan ng robot na nagloloko at binanggit na rin ng dalawa ang mga nararanasan nilang palalang error ng ship. Nagpatulong si Gus sa kanila na maglibot at kolektahin ang mga data sa ship. Nang tingnan na ni Gus ang mga pods ay sumama si Jim at nalaman nito ang ginawa niya sa pod ni Aurora at sinabing medyo malala nga ang ginawa mo, Bugoy. Gusto ni Aurora na gumawa ng aksyon ng chief para sa kanya sa ginawang kalapastanganan ni Jim pero sinabi nitong wala na siyang magagawa pa tungkol dito. Lalo pang lumalala ang kalagayan ng ship at si Gus ay medyo nahihilo pa nga at nadje-jetlag kaya pinagpahinga muna siya pero sa paglalakad niya ay umubo pa nga siya ng dugo. Kinagabihan at di makatulog, nag-swimming muna si Aurora nang biglang mawala ang gravity ng ship at nalulunod na siya dahil hindi siya makalabas sa tubig. Nawala na siya ng malay nang biglang bumalik sa ayos ang gravity at muntik pa nga siyang mamatay. Agad na tumakbo ang dalawa para hanapin si Gus. Pumunta ang tatlo sa deck at nadiskubre ang nangyari sa ship. 2 taon ang nakakaraan. Isang malaking sira ang nangyari na siyang gumising kay Jim. Simula noon ay unti-unti na rin nadadamay ang ibang mga sira. Kailangan nilang maayos ito. Kung hindi ay hihinto na sa pag-andar ang buong ship at tuluyan ng masisira kasama ng lahat ng pasahero. Hahanapin na nila ang problema ng makina nang himatayin si Gus. Dinala siya sa klinik at nalamang mamamatay na pala siya at wala nang gamot pa ang magsasalba pa sa kanya. Nanlumo ang tatlo nang malaman nito at gusto na munang mapag-isa ni Gus. Kalaunan ay nagtagpo ang tatlo at binili ni Gus ang ID bracelet access niya kay Jim para ayusin niya ang ship at nalagutan na rin ito ng hininga. Biglang nag-red alert at umuga ang buong ship. Nagpatulong na si Jim kay Aurora at tumakbo sila papunta sa engine at naaantala pa nga sila dahil nawawala ang gravity bigla. Nakita nilang nagloloko na rin si Arthur kaya dine-activate muna siya ni Jim. Nakita niya ang problema sa power plant at nang buksan na nila ito ay biglang hinigop si Aurora dahil nabutas ito ng asteroid. Hinigip na rin si Jim pero nakakapit siya. Sinapakan nila ito at sinelyuhan. Nalaman nilang hindi lang isa ang butas ng ship. May isa pang asteroid ang tumama sa reactor computer. Pinalitan agad ito ni Jim ng reserba. Kaso nang i-activate nila ay ayaw na nitong gumana sa katagalan. Kailangan niya ng mano-manong gawin ito at lumabas para maayos ito. Naghanda na sila at pumasok na sa airlock. Binigay na ni Jim ang ID bracelet kay Aurora kasi baka hindi na siya makabalik. Tinulungan na siya ni Aurora na masuot ang spacesuit. Nang papalabas na siya ay maluhalo binilihan siya ni Aurora na bumalik ka ha, hindi ko kayang mabuhay dito nang wala ka. Pumunta na sila sa mga pwesto nila. Lalong lumalala na ang init dito at napaso pa nga siya at tinamaan pa ng bakal sa braso. Nang binubuksan na ni Jim ang pinto ay nagsasara din ito ulit kaya kailangan niyang manatili doon para ma-activate ang reactor at hindi siya makakaalis. At sinabihan si Aurora ni-activate niya ito. Ayaw itong gawin ni Aurora dahil mamamatay si Jim at ayaw niya ring mangyari yun. Kaya
medyo nagtatalo pa nga sila sa palala na sitwasyon. Sa huli ay sinabi ni Jim na kailangan gawin ito para iligtas ang mas nakararaming tao sa ship. Kaya inactivate na ito ni Aurora. Success! Gumana na ang reactor at tinilapo na si Jim sa tindi ng init nito. Temperature dropping. Nilamon ng lamig ng temperatura ang spacesuit ni Jim at nagpaalam na kay Aurora. Ayaw pang sumuko ni Aurora at tumakbo sa abot ng makakaya niya para makalabas at kunin siya. Humingi na ng tawad si Jim sa lahat ng mga nagawa niya at namatay na. Lumipad pa si Aurora para habulin siya. Whoops! Hindi umabot. Kapos siya. Buti na lang ay lumitaw ang kable ni Jim sa harap niya at nagawa niyang mahila ito pabalik sa kanya. Pilit niyang dinala sa klinik at ang sinalang niya na ay sinabi nitong patay na siya. I'm sorry. The patient is dead. Operations require authorized medical supervision. Luhaan, pero naisip nitong gamitin ang bracelet para puwersahin ang system na isalba siya. Baka sakali lang. Ginawa ng system ang kung ano-anong operasyon at nang matapos ang lahat ay parang wala ding nangyari. Nanlumo na si Aurora dahil mag-isa na lang siya. Unti-unting nakahinga si Jim at sobrang tuwa ni Aurora. Mga 101%. Inakyat niya si Jim at sinakyan at hinagkan at hinalikan ang todo. Pinatawad niya na ito. Kalaunan ay inayos na nila si Arthur. Nilibing ng maayos si Gus. Isang araw ay sinabi sa kanya ni Jim na nakadiskubre siya ng paraan kung paanong magagamit ang medical pod bilang hibernation pod ni Aurora para makompleto niya ang biyahe papunta sa Homestead 2 at na maalam na si Jim at sinabing magiging okay naman siya. Kaya niyang mag-survive na mag-isa. Kalaunan si Bar, tinitingnan na lang ni Jim ang singsing para kay Aurora at maya-maya pa ay dumating na rin si Aurora at nag-propose na siya. Tumanggi pala itong pumasok sa pod at nagdesisyong samahan si Jim na mabuhay habang buhay sa ship. 88 years ang lumipas. Dumating na ang ship sa Homestead 2. Nagulat ang crew sa dinatnan nilang kalagayan ng ship at sumalubong sa kanila ang mensaheng iniwan ni Aurora at ang magandang karanasan nilang magkasama ni Jim sa ship habang ang lahat ay natutulog. Sa tingin mo, makakahanap pa ba tayo ng ibang planeta bukod sa Earth? Ilang Pilipino kaya ang makakarating doon? Kasi trilyon naman ang pera ng bansa. I-comment mo nga ang trip mong i-rewind namin next. Subscribe ka na dahil kung hindi ay mamamatay ka sa outer space. Wow!